pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Fea Quilizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng ating mga balita, sikad ng Oriental Mindoro nais gawing modelo ng pamahalaang nasyonal. 500,000 pesos kaloob ng DOLE para sa Toll Packaging Center. Cargo insurance para sa mga natrap na sasakyan itiniyak ng MV Baleno. Upang higit na papangalagaan ang sakahan at kalusugan ng mamamayan, Multi-Sectoral GMO Monitoring Committee binuo. Sa detalye ng ating mga balita, dahil sa nakikitang pagiging epektibo ng estratehiyang ginagamit ngayon ng lalawigan ng Oriental Mindoro, ang binuo ni Governor Alfonso V. Umali Jr. na Strategic Intervention Community Focused Action Towards Development o SICAD. Ninanais ngayong gawing modelo ng Department of Health ang SICAD para sa pagpapatupad ng kanilang mga programa sa pamahalaang nasyonal. Ito ang ibinalita ni Governor Boy sa pinakahuling Department Heads Meeting na regular na isinasagawa tuwing araw ng Lunes bilang bahagi na rin ng kanyang People's Day. Ayon sa gobernador, pipili ang DOH ng isang lalawigan sa isang rehiyon na may best practices. Topic yung SICAD, gusto ko lang i-ano sa inyo. Nakausap ko si Atty. Villanueva, si Lawrence, when they heard of SICAD, gusto nila i-atap yung SICAD sa head. Gagawin lahat yung mga ginagawa nila actually ngayon. Pero gusto nila, sabi ko sa kanila, ayoko i-gawin ipalog nito. Gusto ko Mindoro lang sana. Mindoro muna, tapos tignan natin kung ano yung mangyayari. Sabi nila, gusto ni Secretary, gusto niya ipalog. Sabi ko, sige, kung pwede na gusto nyo, at least one more every region, one province. Pwede natin gawin na. Kasi gusto nila i-model yung SICAD natin. So, isang bawat pumili kayo ng So, 14 regions, pumili kayo ng isang probinsya na best practitioner sa health development. Kung ano nila, magmumukasayin nyo kami using the SICAD, So, ganun yung SICAD approach, SICAD strategy. Number one, wala, siyempre, Mindoro na naman ang muna. Pangalawa, ipapalala nila lang sa mga regions na one per province, doon sa mga best practices. So, parang pinili nila lahat yung mga best practitioners lang yan at pagkagawin nila ito kung ginagawa natin. Sabi ko, kami naman, wala naman kami ginopia lang natin ako sa kami nag-event. Pero pwede gawin nyo pwede gawin model. Kasi gusto nila pabilisin. Marami silang pera. Unfortunately, gusto nila talaga maramdaman sa iba. Sabi ko, you cannot do that without the intervention. So, ito yung ginawa namin sa ito. And mukhang okay sa kanila. So, maganda ka rin sa atin. Ano sabi? Kapag nangyari. Ang SICAD na pangunahing programa kontra kahirapan ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ay isang sabayang pagkilos at pagsasama-sama ng lahat ng nauukol na programa ng lahat ng konsernadong ahensya ng pamahalaan lokal at nasyonal. Katuwang ang mga pribadong samahan sa pangunguna ng simbahan sa pamamagitan ng Provincial Care Council sa pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng kabuhayan, edukasyon, kalusugan, pabahay at iba pa ng mga natutukoy na kwalipikadong mahihirap na mamamayan sa lalawigan. Binuo ito ng pamahalaang panlalawigan sa panguna ni Governor Alfonso V. Umali Jr. bilang isang epektibong mekanismo o programa ng pamahalaan na tunay na makababawas sa kahirapan ng mga mamamayan. Sa sabayang pagkilos at pagtugon sa mga tunay na nangangailangan, naniniwala si Governor Umali na maiaangat ang kabuhayan at kalagayan ng mga mahihirap na pamilyang Mindoreño. Malaking alwan at potensyal na maitaas ang kalidad ng isang produkto kapag ito ay nabibihisan sapagkat kasunod na ang pagtaas ng presyo nito.
Upang higit namang matugunan ng pamahalaang panlalawigan ang pangangailangan dito ng mga maliliit nating negosyante, pinaigting pa nito ang pakikipagtuwang sa mga konsernadong ahensya na makatutulong upang higit na maitaas ang kalidad ng mga produkto ng lalawigan para sa potensyal nitong higit na maging mabenta sa merkado. Isa ang Department of Labor and Employment sa katuwang ngayon ng pamahalaang panlalawigan na tumutulong na maitaas sa merkado ang mga produktong Mindoro. Nagbabalita si Ana Marie Reyes. Para sa tuloy-tuloy na operasyon ng Toll Packaging Center ng Kapitolyo, nagkaloob ng 500,000 pesos na suportang pinansyal ng Department of Labor and Employment para rito. Noong February 18, isang simpleng seremonya isinagawa para sa formal turnover ng cheque sa pamahalaang panlalawigan na kinatawan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. mula sa DOLE na kinatawan naman ni DOLE OIC Regional Director Maria Zenaida Eusebia A. Angara, saksi sina DOLE Provincial Director Juliana H. Ortega at Pichedo Enterprise Development Division OIC Avelino P. Tejada. Ang seremonya ay sinabay sa pakikipagpulong ng gobernador sa mga hepe at program implementers na regular na isinasagwa tuwing Lunes sa Kapitolyo. Ang packaging center ay binuksan noong November ng nakalipas na taon dahil sa hangad ni Governor Umali na makatulong sa pagpapaunlad ng maliliit na negosyong dumarami ngayon sa lalawigan. Kaugnay nito, sinabi ni Tejada na ang suportang pinansyal mula sa DOLE ay gagamiting pondo para sa karagdagang packaging center equipment. Sa kasalukuyan ng sentro ay mayroong 4 na makabagong makina kabilang ang vacuum packaging machine at band sealer para sa liquid at solid products. Ayon pa rin kay Tejada, ngayong taon ay tiyak ng fully operational ang center na sa kasalukuyan ay nagbibigay na ng libreng labeling and packaging services sa mga maliliit na negosyo. Bukod dito, maaari ring magbigay ang center ng trainings at seminars at makatulong sa product package compatibility, shelf life testing, technical service referrals, consultancy at iba pang kailangan para sa pagpapaunlad ng maliliit na negosyo. Bukod sa DOLE, ang Toll Packaging Center ay nabuksan sa pakikipagtuwang ng Kapitolyo sa DOST, DTI at TESDA. Matatandang 350,000 pesos suportang pinansyal ang nauna ng pinagkaloob ng DOST para sa nabanggit na proyekto. Hindi tumitigil ang pamahalaang panlalawigan sa paggawa ng paraan na marisolba ang suliraning idinulot ng Besta Shipping Line sa mga pasaherong naapektuhan ng pagtagilid ng barko nito, partikular mga may-ari ng sasakyang natrap sa loob nito. Matapos magpatawag ng 2 magkasunod na emergency meeting si Governor Umali, kasunod nito ay nagpatawag naman ng committee hearing ang sangguniang panlalawigan. Yan ang tinutukan ni Beverly Aguila. Itiniyak ng pamunuan ng Besta Shipping Lines Incorporated na may cargo insurance ang kanilang barko para mabayaran ang mga nasira at lumubog na mga sasakyan. Ito ang isa sa mga nakumpirma sa ipinatawag na pagpupulong ng Sangguniang Panlalawigan Committee of the Whole noong 19 ng Pebrero sa Batasang Panlalawigan, kaugnay ng paglubog ng barkong baleno na pagmamayari ng Besta Shipping Lines sa Pantalan ng Calapan noong nakaraang Enero. Pinangunahan ang pagpupulong ng SP Committee on Transportation sa pamumuno ni 2nd District Board Member Ferdinand Thomas M. Solier at dinaluhan ni Bukal Ryan Z. Arago, Bukal Roberto L. Concepcion, Bukal Abraham R. Abbas, Bukal Martin S. Buenaventura, Bukal Gideon B. Abuel, Bukal Flor M. De Rojas Atienza, Bukal Corazon F. Agarap, at Bukal Romeo G. Infantado. Ayon kay Besta Shipping Lines Incorporated Representative Steven Ang, dapat lamang aniyang kumpletuhin ng mga may-ari ng sasakyan ang mga mahalagang dokumentong ginakailangan ng insurance company. Tatagal din aniya ng hanggang 45 days ang proseso ng pagsasalvage o pagpapalutang sa lumubog na barko na nagsimula noong 11 ng Pebrero. Ipinahayag pa niya ang dahilan ng pagtagilid at paglubog ng kanilang barko sa pier ng Calapan. Aniya pa, walang casualties at injuries sa nangyaring insidente. Tungkol sa nangyari sa barko na initial investigation shows na nabunot po yung tail shaft ng barko, which is beyond our control, pagkabunot ng tail shaft. Yung sa mga pasahero naman, wala naman yung casualty, wala rin naman injuries. Sa mga sasakyan naman, meron kami cargo insurance sa barko. Napa-upright na po yung barko at nalabas na yung mga pangarga, nandiyan po yung adjuster namin sa insurance. Sila magdidetermine kung ano pa po pwede isalba, hindi na pa pwede yung isalba. Sila magdidetermine kung paano pwede.
pagdating po doon sa mga sasakyan, halimbawa, kayo yung mismo may sasakyan doon sa loob. Anong nakikita niyo na pwedeng mangyari? Meron bang pananagutan dito ang may-ari ng barko? May makukuha ba ako because nawala yung sasakyan ko o wala na? Sagot po ng insurance yung sasakyan ko sa loob. In your experience po, pag po ba sinabing sagot ng insurance, ano po normally nangyayari? Binabayaran ng insurance. In cash na lang kung ano yung... Kung hindi na ako maayos yung sasakyan. Mukhang hindi na talaga maayos na sa tubig. Kung may ibang sasakyan ako, hindi yung nabasan ng tubig. Nasa iba. Matatandang inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ng dalawang kapasyahang may kaugnayan sa nabanggit na insidenteng nangyari nitong nakarang ika-31 ng Enero sa Pantalan ng Calapan. Una ay ang SP Resolution No. 1773-2013 na humihiling sa Marina na pag-aralang muli ang Certificate of Public Convenience ng lahat ng mga pampasaherong barkong bumibiyahe sa rutang Batangas-Calapan at vice versa, gayon din ang mga barkong bumibiyahe sa Roxas-Caticlan at vice versa upang maitiyak na ligtas ang mga itong maglayad, at gayon din ang SP Resolution No. 1774-2013 na humihiling sa Maritime Industry Authority na agad suspindihin ang operasyon ng Besta Shipping Lines sa mga rutang Batangas, Calapan at vice versa. After the incident po ay nag-usap po ang Provincial Legal Office, ganoon din ang Sangguniang Panlalawigan, sa panawagan din ng Pamahalaang Panlalawigan through the Provincial Governor upang nang sa ganoon ay magkaroon ng pagsisiyasat ang Komitiba ng Transportasyon po, nang sa ganoon ay masagot ang ating mga kababayan hinggil sa kanilang pangamba kung hinggil ito sa safety at seaworthiness ng ilang mga nagbabiyahe sa ating panlalawigan. Kaya naman po ang Sangguniang Panlalawigan, ganun din po yung iba't ibang ahensya, ay nagsusumikap na gawin yung kanilang parte nang sa ganun ay magkaroon po ng kapanatagan ang mga kalalawigan natin. Sa committee hearing, inilinaw ni Philippine Coast Guard Calapan LCDR Joselito Maluyo na hindi sakop ng kanilang tungkulin ang pagkakaloob o pagpapawalang bisa ng suspension order mula sa Marina. Gayon din ang iba pang mga kaukulang certificates, permits at iba pang mga mahalagang dokumento ng mga barko. Visual inspection lamang aniya ang kanilang ginagawa sa mga barkong dumadaong sa kanilang mga pantalan. With regard sa function ng Coast Guard, sir, visual lang sa amin, sir. And then sa mga certificates na sinasubmit nila sa amin. So, if possible, sir, kung overloading siya, that's the time na pwede namin suspend or i-correct yung deficiencies bago namin payagan ulit. And with regard sa mga documents, kung ano yung sinabit sa amin na in-approve ng Marina, sir, yun yung pagbabasehan namin, sir. Your safety certificate nila, sir, prior approval ng CPC nila, sir. Chine-check ng Marina yun, sir. So may records yung shipping na sinasabit papunta sa Marina. Batay naman sa ipinalabas na order ng Marina sa case number 2013-004-C-FO, ipinapawalang bisa ang naunang ipinalabas na suspension order sa operasyon ng MV Baleno 5, Baleno 7 at Baleno 8 noong ika-1 at ika-4 ng Pebrero, matapos ang isinagawang inspection sa Ship Safety Inspection System at additional ISM shipboard audit sa mga nabanggit na barko. Kaugnay naman sa maaaring maging pinsala ng oil spill o pagtagas ng langis mula sa makina ng barko, itiniyak ng Coast Guard na nakabantay sila sa mga ganitong uri ng kaganapan at nakahandang magsagawa ng kaukulang aksyon upang mapigilan ito. Nauna na rito, kaagad na naglagay ng oil spill boom ang Coast Guard Calapan sa paligid ng tumagilid na barko. Sa kadahilan ng walang kinatawan mula sa Marina ang dumating sa pagpupulong, iminungkahi ni Bukal Abuel na magsagawa ng isa pang committee hearing at tiyakin ang pagdalo ng mga kinatawan mula sa ahensyang nabanggit. Kaya sabi, valid for 15 years yung kanilang Certificate of Public Convenience. Effective April 2006 to April 2020. Eh, nais natin alamin, in between ng mga taon ba na yan, within 15 years, ano ba yung mga periodic na mga pagsisiyasat na dapat gawin ng Marina hinggil sa operation and management na natigit sa makina, sa kayarian ng barko, ang edad nito, sapagkat alam naman natin ang lahat ng barko ay
So, I think, without the presence of the Marina, ang lahat ng katanungan natin ay mababaliwala. So, I am recommending that another hearing be set with the presence of the Marina for them to answer all questions pertaining to their activity and the mandate under Republic Act 1925. Thank you. Bagamat nakapagpadala ng imbitasyon ng SP sa mga opisyal ng Marina Regional Office, napag-alaman na ipinasa pa ito sa Marina Central Office na siyang may kinalaman sa prangkisa ng mga barko sa lalawigan. Ipinaliwanag naman ni Provincial Legal Officer Attorney Christine Grace Suarez ang pagkakaiba ng tungkulin ng Marina at ng Philippine Coast Guard. With respect to the main issue po of suspension of licenses, ang clear ang batas po na yung jurisdiction na yun is vested sa Maritime Investment Authority. So if we have any questions relating to the seaworthiness, tamang ahensya ay ang di-determine ng Marina ng ganung bagay, marami po sila kinoconsider. Ito bang shipping lines na to ay nag-comply sa mga terms and conditions na nakasulat sa CPC na in-issue sa kanila. Kung na-comply ba nila yung mga dapat sa sasakyan, yung mga maintenance, yun po yung itinoconsider ng Marina. Whereas, ang Philippine Coast Guard po, sila yung in charge sa mga officers, crew ng vessel, o yung mga illegal entry ng mga vessel sa port, at yung mga bagay po sa seaworthiness, seemingly it's beyond the jurisdiction. Hiniling naman ni Bucal Benaventura sa mga kinatawan ng Starlight, Montenegro, Besta at iba pang mga barko na mabigyan ng SP ng impormasyon kaugnay sa pinakahuling dry docking ng kanilang barko. Samantalang mga kopya naman ng iba't ibang mga certificates at dokumento ukol sa kanilang paglalayag ang hiling ni Bucal Flor de Rojas Atienza. Idinagdag ni Bucal Atienza na maaari ring i-follow up ng SP ang nauna ng kahilingan ng sanggunian na makapagpatayo ng Marina Satellite Office sa lungsod ng Calapan. Mag-share ng panibagong hearing kasama yung Marina. Ayusin natin, ang makakaya natin, kung ano man yung dapat ayusin, na kaya natin gawin dito sa ating lalawigan. Kung pwede namang ma-request yung mga representative ng mga shipping companies, pwede pa ninyo kaming i-provide na kung kailan ang huling dry docking ng lahat ng barko na bumabiyahe dito sa ating lalawigan. Pwede po ba, o lahat po ng shipping company nandito, lahat po ng documents, pwede po ba na tayong magdala para lamang po makita ng sangguniang panlalawigan na tayo po ay ini-issuehan ng Marina. Po, lahat po ng certificate na ini-issue ng Marina, please lang po pakidala para naman po makita dito sa loob ng ating committee hearing. Humiling naman si Bucal Arago na mabigyan ng kopya ng ship safety certificates ng mga barko mula sa Philippine Coast Guard. You can notice here, Marina Industry Authority is the proper court hearing this case, as the header states. At the same time, Marina is the complainant. At the same time, Marina is the one who inspected the incident and who requested for the lifting of the suspension. And then Marina is also the body who lifted the suspension order. Maybe it has something to do with what Board Member Infantado is saying. I heed to the wisdom of the chairman of the... Samantala, iminungkahi naman ni Bucal Infantado na maimbitahan sa susunod na pagpupulong mga kinatawan ng Sangguniang Panlalawigan ng Batangas at Aklan. Partikular ang may hawak sa kani-kanilang Committee on Transportation dahil naman sa usapin ng jurisdiction sa ruta ng mga barkong bumibiyahe, papasok at palabas ng Oriental Mindoro. To involve the Batangas legislators, Sangguniang Panlalawigan ng Batangas, because this shipping line service Batangas and Calapan. Na baka tayo mag-question sa jurisdiction. Pagdating natin sa Isla Verde, wala nang bisa yung ating mga resolution, wala nang bisa yung ordinas natin. So I suggest it would be a joint hearing between the two Sanggunians, or better be, yung Rojas Katiklan, meron pa rin tayo doon. Import din tayo doon siguro dahil ang gagaling din sa Rojas itong mga pasayero natin. So siguro, pag-isipan natin mabuti, we can hold our own, pero sabi ko nga, jurisdiction-wise,
Baka pagdating na Isla Verde, wala na tayong jurisdiction, tapos na yung ating resolution doon. Or, siguro, 3 representative, any chairman ng Committee of Transportation ng Batangas and Aklan. Inaasahan na sa susunod na pagpupulong ng SP, masasagot na ng mga opisyal ng Marina ang mga katanungan at suliranin hinggil sa pagtitiyak sa kaligtasan at tunay na kalagayan ng mga barkong bumibiyahe sa lalawigan.